Good day sa lahat! May Año Nuevo here. At nandito naman tayo sa episode ng Pinoy Wise ITV. And napaka-upbeat ngayon ang topic natin, Agribusiness Opportunities sa panahon ng crisis. At no other than Secretary William Dar, ang ating guest speaker ngayong araw na to. Kaya panoorin po natin. Welcome back sa ating Pinoy Wise ITV. Exciting yung episode natin ngayon. Pero bago tayo tumungo dun sa episode natin, gusto ko lang i-feedback sa inyo yung last week, no, yung ating Father's Day episode na ang daming naantig dun sa ating episode nung storya ng ating mga fathers. So, gusto ko lang basahin yung isa, no, si Orland Babunas Badiango. Sabi niya, very inspiring words, messages to all tatays. Keep up the good job, more power. So, marami kaming greetings na nakuha at nagpapasalamat na napaka-inspiring daw ng mga stories ng tatay na ipakita natin last week. So, ngayon, nabanggit ko nga kanina, kasi sa panahon ng pandemya, lahat tayo, ang daming nawalan ng trabaho, no? Of course, isa na dyan yung ating mga kababayang OFW, marami ang repatriated na ngayon at marami pang in-expect na uuwi. At lahat ang tanong, anong gagawin sa Pilipinas? Ano ba yung oportunidad dyan? Paano namin pakakainin ang mga pamilya namin kung wala na kaming remittance? So, ang isang good news is marami pong oportunidad. At ang oportunidad dyan, isa ay sa agriculture. Sabi nga, meron tayong more than 100 million Filipinos at lahat po yun ay kailangan ng pagkain. Kaya kahit na sa panahon ng crisis, may opportunity pa rin sa agriculture. At alamin natin kung ano-ano ba yung opportunities na to. Napakaswerte natin ngayon at kahit na napaka-busy ng schedule niya, ay napagbigyan niya tayo, ang ating guest na magdidiscuss about agribusiness opportunities sa ating mga overseas Filipinos ay no other than Secretary ng ating Department of Agriculture, si Secretary William Dar. Good day sa inyo, Sec. Magandang araw po sa ating lahat. Good day, Strel. Dito sa invitation po ninyo from Atika, Overseas Workers and Communities Initiative. I'll be discussing with you yung DA's reintegration services to returning OFWs. So, alam naman natin na in this fight against COVID-19 pandemic, kailangan natin na tayo po na mamamayan ay may sapat na pagkain at hindi lang sapat na pagkain ay dapat mayaman or very nutritious po yung pagkain natin. Kasi kung hindi natin i-elevate itong food production natin, I could imagine that the threat of hunger is as real as the threat of COVID-19. Oh. So palagi sinasabi ko yun, kasi importante po ang pagkain, ang sapat na pagkain during any crisis situation like that of this COVID-19 pandemic. Now, alam naman natin ng ating bansa ay malaking or dumadaan sa malalaking pagsubok, mga challenges, or the socio-economic risks and shocks that we have been undergoing. Last January, mayroon yung
pagputok ng Taal Volcano. Then followed by February, mayroon na yung pandemic nag-uumpisa na sa buong mundo. At even in the Philippines, mayroon na tayong kaso that time in February. But we only started having the lockdown or the ECQ for Luzon starting March 15. But now that has been the major problem, and we consider this a war now, a fight against COVID-19. Opo. Then gusto ko rin banggitin sa sektor ng agrikultura ay simulat nung umupo rin ako last August 2019 ay mayroon ng umaapekto doon sa mga hog industry, yung African swine fever, at nandyan pa hanggang ngayon. So there is persistence of ASF due to unscrupulous traders and uncooperative hog raisers. Then itong Mayo, habang may pandemya tayo, ay mayroon na isang bagyo na bumisita na sa ating bansa, si Typhoon Ambu. So sumatotal talagang malalaking pagsubok po ang nararanasan natin hanggat ngayon. At mas lalo na itong COVID-19 pandemic. Oo, maraming challenges sa agriculture. Pero ngayon kasi Sec, we have already, yung mga rami ng repatriated OFW sa atin, yung data kasi ng OWA, mga 50,000 na yung bumabalik. And we are expecting more than 200,000 more ang babalik dito sa ating bansa. Kaya naghahanap tayo ng iba't ibang mga business opportunities para sa ating repatriated OFW. So, alam naman natin yung sitwasyon nila dahil crisis, hindi sila masyadong wala silang masyadong malaking kapital. And dahil din crisis, nagmamadali silang magkaroon ng income. So, kung gano'n ang sitwasyon ng karamihan ng ating repatriated OFW, anong mga agribusiness opportunity ang pwede ninyong i-recommend sa kanila? Yeah, tama po yung datos ninyo. Ang aming datos ay there will be about 1 million OFWs that will be displaced by December 2021. And karamihan yan ay galing Middle East, followed by Europe and the Americas, and the rest will be from Asia. So as of May 2020, 323,000 na yung na-displaced na OFWs. And karamihan nito ay galing Middle East. So alam naman natin na dito sa bansa ay agrikultura is one of the sectors that will continue to be very important in the light of this problem on COVID-19. And so farming and agribusiness will be the opportunity for OFWs to go to and conduct business. And let me highlight a number of the investment opportunities. Marami pong high-value agriculture. Kagaya yung abaka. Alam ninyo yung abaka ay it's good for various uses. Yung cordage, yung ginagamit na sa mga barko-barko, natural fiber yan, ay galing yan sa abaka. Kailangan pa natin payabungin, dagdagan ang abaka plantations natin. So it's such an important investment. Kasi kailangan din yan para sa production of tea bags, sausage casing, bank notes, and fibers are also used to reinforce construction materials. Ganon din sa mango. Mango is such an important commodity na pwedeng yung mga babalik na OFWs ay kung may lupain sila, ay pwede silang magnegosyo sa mango value chain. So starting, of course, planting the best of varieties in mango,
then go to processing for dried mangoes and many other products that can be derived out of mango. Sa coconut naman, it is such an important crop, ang daming value-added products na pwedeng iproseso dito galing sa coconut. Alam naman natin, more than 3 million hectares ang coconut plantation natin. And you can even plant, they can even plant yung mga varieties, the hybrids, na aromatic hybrids that can give you fruiting starting the 3rd, 4th year. And even yung mga coconut milk, coconut water, coconut sugar are some of these value-added products. Then seaweeds. Seaweeds, this is again continues to be an important commodity. It is necessary for us to develop more seaweed farms because of the potential of seaweeds in the export market as well. So, kailangan nandyan palaging suporta ng kagawaran ng pagsasaka. Ano pa, mga kakao. Cacao production, marami tayo na sa Mindanao, more than 100,000 hectares. Ay konti pa dito, ito ngayon, kumpara sa demand, ang laking demand ng cacao sa mundo. Ay dapat dito na rin sa Pilipinas, pwede na sila mag-set up ng manufacturing ng mga chocolates. Kagaya yung nangyayari sa Europa. Bakit sa Europe pa ang manufacturing galing naman sa ibang bansa? Yung raw material. Ito yung isang challenge sa atin. Pwede natin i-manufacture na yung chocolate dito sa Pilipinas kasi ang gaganda yung mga varieties natin, yung mga planting materials dito sa Pilipinas. Rubber is another commodity. We need to expand production areas for rubber and including that of processing. Yung value-adding talaga, we should not be contented dun sa mga raw materials lang. Dapat pupunta tayo sa processing or manufacturing hanggat may benta po ito. Another commodity, yung coffee. You know, Starbucks coffee. We have the kinds of varieties that we have, the types of coffee that we can grow and can compete with the rest of the world. It's packaging, it's again the marketing consideration. So we need more investors in terms of, again, post-harvest, processing equipment and machineries, and really towards value-adding. Nabanggit nyo kanina na siyempre mas maganda yung value-adding. Hindi lang sa production, but we have to make value-adding like yung cacao. Sabi mo nga, bakit ba sa atin lang kinukuha yung beans tapos binebenta sa atin masarap na tsokolate na? So we have to do the processing. Meron bang assistance ang DA for that? Like for example, equipment or training, how to go into chocolate processing? Meron bang assistance ang DA for those? Well, ang number one assistance ay yung loan, okay? Yung loan program. Now, ang partner po natin dito sa processing business ay ang DTI at saka Department of Science and Industry. Sila po yung may mga iba't ibang assistance dito po sa mga gustong magnegosyo din. Opo, sa processing. Okay. So, kapag processing na, parang they have to link with either DOST or DTI for the processing ng mga, para to add value to the products na pinoproduce nila. Another commodity, yung shrimp culture. We need a lot, ang daming kailangan natin, even locally alone, yun sa prawn industry. And there are relevant industries na supportive of the
shrimp industry, kagaya ng ice making, para mayroon magagamit na mga yelo dito sa mga packaging materials natin. And even the setting up of hatcheries. Kailangan natin ang mga private sector hatcheries para mas marami pang maibenta sa mga may gustong mag-commercial production. So, yun po. Maraming opportunities. Maganda yun kasi nakita ko ang daming opportunities sa abaca, coconut, mango, cacao, rubber, coffee, shrimp, at yung mga value adding nitong mga to. Pero kung halimbawa, kasi yung OFW natin, merong mga pera, may mga kayang mag-invest sa mga, at meron silang mga lupa, kaya nilang gawin itong mga to, we can advise them to do that. What about naman dun sa mga walang mga capital, limited ang capital, kunyari 20,000 lang yung capital nila, tapos limited yung lupa nila, ano naman kaya ang pwede nating i-link na agribusiness opportunity sa kanila? Okay, ang kagawaran ng pagsasaka with its Agricultural Credit Policy Council ay mayroon tayong tinatawag na sila po yung talagang may support loan programs. Number one nito ay Expanded Shore Aid and Recovery Project. At doon sa mga gustong magnegosyo, micro and small enterprises, ay pwedeng umutang as low as 300,000 pesos to as high as 10 million pesos. Wow. Zero interest and payable in 5 years. So yun, ito yung mga gustong magnegosyo sa mga iba't ibang agribusinesses na nasabi na natin. At kung ito naman ay sa mga magsasaka at pangingisda, ay pwede rin silang mag-loan ng 25,000 pesos at zero interest and payable in 10 years. Walang collateral. Oh, okay. So may mga various options. Saan nila makukuha itong mga loan program na to? Saan sila mag-a-apply? We will give you the contact numbers For the loan program. May mga partner lending institutions na ng ACPC sa iba't ibang rehiyon o probinsya at handa na sila magpautang. As a matter of fact, it is ongoing. We have 2.5 billion pesos for this Expanded Shore Aid and Recovery Loan Project. We are still asking government to give us additional funding for this type of a loan program. Okay, sige. So, ano yun, available ito in all of our region. I'm sure marami tayong mga repatriated OFW interested to avail of this kasi marami sa kanila hindi nga, dahil unprepared, bigla silang napauwi, ay hindi enough yung kanilang mga capital to go into agribusiness. Now, dito sa Department of Agriculture, mayroon kaming training support sa may gustong magnegosyo. So mayroon mga iba't ibang extension programs naman. Kagaya po ng gawa itong pandemya, ay mayroon ng mga iba't ibang blended learning approaches. Mayroon e-learning, mayroon 66 free online courses nito. This is under the Agricultural Training Institute, ATI. Mayroon rin webinars on various agricultural technologies, kagaya ng urban agriculture, container gardening, organic concoctions, hydroponics, at iba't iba pa. Then, mayroon rin e-farming through farm business advisory services
So we have evolved to now tap the power of e-commerce or digital era. Kasi mas safe tayo kung mayroon tayong in-observe na quarantine measures. Okay. So ATI, again, let me give you the contact address of the ATI. Si Assistant Director Rosana Mula. Ang email niya ay rosana.mula@gmail.com. So dyan sila pwedeng, kung wala silang kaalaman, interested sila pero never nila pang na-experience mag-farming, they can do it through e-farming na provided ng ating Agricultural Training Institute at they can do it online or blended. Sabi nyo nga, Sek, pwedeng online or pwedeng blended learning. Kasi meron din tayong ATI sa mga regions, di ba? Tama po. They will use the same approach or approaches. Okay. So kung gusto nila ng follow-up training or mentoring, they can link up with our ATI representatives sa mga regions. Yes, yes, yes. Thank you very much, Sek. Ang dami na nung information na binigay mo. And I'm sure maraming matutuwa dito sa programa ng Department of Agriculture na to para sa ating mga kababayan. Anytime kung gusto nila bumisita dito, ay pwede rin, mayroon tayong AMAS, yung Agricultural Marketing and Agribusiness Services. Sila po yung naka-focus sa Agribusiness Opportunities at saka linkage to markets, market assistance. So, even before, ang aming suggestion po ay mas alamin na kung mayroon bang market potential itong produkto na ipagpatuloy ng isang investor or isang gustong mag-agribusiness or magiging agripreneur. They have to understand, appreciate the market potentials of the products they have to produce. So siguro, Sek, kung halimbawa yung nabanggit mong opportunity, halimbawa yung nabanggit mo nga, cacao, before they go into it, they have to coordinate with the DA, AMAD sa mga area nila and check whether there is really a market in their area for those opportunities. Kasi kahit na siguro sa buong Pilipinas opportunity yan, maybe iba-iba din bawat region yung mga potential ng market sa mga areas nila. So we will, they have to coordinate with the DA AMAD for the market. Tama po. Okay, thank you very much, Sek. Napakadaming information on. Siguro parting words sa ating mga kababayang OFW? Yes, sa lahat po ng ating mga kababayan na gusto nang bumalik dito for good, you know, in this time of the new normal, ang isang sector na very high priority, whether even during normal days and much more during crisis situation, ay ang sektor ng pagkain o sektor ng agrikultura. So from food production to food processing to marketing, including food logistics, ay ito ang very important investment area. If there are a number I can mention, among many others, agriculture and food will always matter or will always feature in. Of course, we need to have other sectors of the economy. Build. Anything about health. Anything about food. So yun, plant. Anything about logistics, we have to invest in that. And anything about digital commerce will be very important during this new normal. Sige, maraming salamat at napaunlakan mo kami.
balik probinsya, nandito rin kami, tutulong at sama-sama po sa ating mga gustong mangyari na ang sektor ng agrikultura at ang agribusiness ay ito na yung napapanahon na that can be given the full support by government so that OFWs can really benefit from the investments they will be making. Salamat po. Napaka-swerte natin at si Secretary William Dar ang nag-share at napaka-informative ng mga binigay niyang information sa atin. Thank you very much for that, Secretary Dar. So gusto ko lang, ano ba yung highlight ng mga sinabi niya sa atin, ano, para matandaan natin lahat yung mga oportunidad na sinabi niya. Sabi niya, una, yung priority commodity na tingin niya, despite the pandemic, ay kailangan pa rin natin ang production, ay ang abaca, coconut, rubber, coffee, mango, prawn, no, yung mga hipon, at of course, yung pagkain. Kasi food, sabi niya, kailangan natin yan. At nabanggit din niya na ang mga opportunities na to, hindi lang sa pagtatanim, no? Pwede din ito yung pagpaprocess mismo ng mga produkto para sa ganun ay magkaroon ng added value. So halimbawa, wag lang tayong magtinda ng nyog, i-process natin to into coconut oil, or hindi lang yung kakao. Kung hindi, sabi niya, bakit ba yung ibang mga bansa, kinukuha lang dito yung cacao beans, tapos binebenta yung mga mamahaling chocolate. We can also process the chocolates here, no? So priority, oportunidad yun para sa atin, yung processing ng mga produkto natin. At isa pang sinabi din niyang opportunity sa food business is yung logistics. Kasi kailangan mong i-transport yan, no, from farm to market. So oportunidad din yung logistics in terms of yung pagta-transportation of all of these goods para sa ganun ay maging may dala natin sila sa merkado. At pangalawa, ang sabi niya ay kung sa usapin naman ng processing, ang gusto nating negosyo, ang lilink natin ay dapat sa DTI at saka sa DOST. And siguro sa susunod na episode natin, sila naman ang i-guest natin para malaman natin kung paano tayo mag-a-avail ng kanilang mga services. Tapos, yung isang napakagandang balita na sa tanong na what if wala ako, kulang yung aking kapital kasi hindi ako nakahandang umuwi, ano ang pwede kong gawin? Sabi niya, merong ACPC, no? And yung ACPC, ito yung agricultural credit ng arm ng Department of Agriculture. Ang magandang balita dito, sabi niya, zero interest from 300,000 to 10 million ang pwede, payable in 5 years. So, we will let you know itong mga we will post this repeatedly sa ating Facebook page para sa lahat ng gustong magkaroon ng loan sa ACPC or maybe much better sa susunod na episode natin, si ACPC mismo yung ating i-guest para malaman natin yung detalye ng pagkakaroon ng mga loan dito sa ating agribusiness opportunities. And sabi din niya, if halimbawa tayo naman ay wala pang training, kasi OFW nga tayo, wala naman tayong training sa agriculture, paano tayo magte-train sa panahon ng pandemic? Sabi niya, walang problema, kasi pwede ang e-learning, in fact, sa agriculture, ang tawag pala nila e-farming, no? O kaya sabi niya blended learning. So, kasi meron silang mga agriculture training institute also in the regions. So pwedeng web-based training ka muna and then you can consult with yung mga agriculture training institute paano pa yung training dun sa mga gusto mong puntahang mga agribusiness. So yun ang magandang balita sa ating mga information tungkol sa agribusiness opportunity sa panahon ng crisis. Kung meron kayong tanong, if you want to have further discussion, mag-iwan lang po kayo ng comment after nitong ating, mapanood ninyo itong ating video.
And kung nagustuhan ninyo itong ating episode at yung mga information na binibigay namin, please share our video sa mga kaibigan ninyo, sa mga kamag-anak ninyo, kung relevant at informative itong mga information na nakita ninyo. So, muli, tapos na naman ang ating episode, ay dapat nating tatandaan, maging wise sa pamahala ng pera, maging wise sa pangangalaga ng pamilya, pagbabalik, paghandaan, siguraduhin bukas may daratnan. At tayo ay Pinoy Wise.